Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na misang ito at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Una, ang ating mga pagkapasalamat sa Kanya sa lahat ng mga pagpapala at biyaya. Pangalawa, yung ating mga karamdaman na ating ipinapanalangin na gumaling na. Pangatlo, yung ating mga special na intensyon sa oras na ito na ating idinudulog kay Padre Pio. At upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan, at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos ang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin.
at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tenga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote, sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipe. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel." Dadapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po kayong lagi sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin natin ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. At ganun din ang ating minamahal at dakilang patron na tagapamagitan ng lahat ng ating mga dasal, Santo Padre Pio. Palakpakan natin si Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga panalangin na ibinubulong kay Padre Pio ay pakinggan ng Diyos, no? At nawa ang lahat ng inyong daladala ngayon na ibinubulong kay Padre Pio, umuwi kayong daladala ninyo ang biyaya. Amen. No, yan ang ating dasal, ating panalangin, no? Si Padre Pio'y laging nakikinig sa bawat isa sa atin, no? Kaya mga minamahal, lagi kayong bago kayo umalis, no, kayo ay magbigay, no, kayo ay bumulong sa kanya. Malay nyo, isa kayo sa mga
makaranas din ng napakadaming kanyang binibiyayaan. Ating tingnan ang mga pagbasang ating napakinggan. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias, ang Diyos ay nagagalit sa kanyang bayan, sa kanyang piniling bayan, sapagkat ang mga ito'y humihirang ng hari na wala sa kanyang pahintulot. Ibig sabihin, hindi anointed, hindi nilangisan ng mga propeta. Kaya, anong ginagawa ng hari na kanilang napipili? Gumagawa ng Diyos-Diyosan. Anong ginawa nila? Nagtayo doon sa southern part ng Israel, sa Bethel, ng guyang ginto. Para ang mga naroon ay hindi mag-pilgrimage pabalik ng Jerusalem. Kaya ang ginawa nila, naglagay sila doon ng guyang ginto at yun ang sinasamba ng mga tao doon. Anong sabi ng Diyos? Parurusahan ko ang bayang ito. Muli ko silang dadalhin sa exile dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Muli ko silang parurusahan. At makikita natin mangyayari ito. No? At kapag sila'y nasa exile na, pag sinabing nasa exile, sila'y ipinatapo na, sila'y alipin ng muli, sila'y naghihirap na, nagdudusa na, diyan nila marirealize na kailangan nila ang karunungan ng Diyos. Na kailangan nila ang pag-ibig ng Diyos. Na kailangan nila ang awa ng Diyos. Noong una, sila'y lumalaban sa Diyos. Pero pag ang Diyos ang nangusap sa bayang ito, sila'y dadalhin sa exile, parurusahan. At pag sila'y pinarurusahan na, doon lang nilang marirealize, kailangan namin ng Diyos. Doon lang nila marirealize, muli babalik kami sa Jerusalem para magpuri at sumamba. Ganyan ang tao kahit sa ating kasalukuyang panahon. Pag ikaw ay nananagana sa buhay, no? Pag sinabing parang nasa iyo ng lahat, parang ang blessing ay nasa iyo ng lahat, sa iyong pakiramdam, dahil alam mong sagana ka, malusog ka, ang mga anak mo'y ayos, sa pakiramdam mo ay wala ka ng kailangan, no? Pagka ganyan minsan ang tao, hindi ganon ang kanyang paglapit sa Diyos ay hindi ganong kalimit, no? Dahil ramdam mo na ikaw ay pinagpala sa iyong sarili. Pero pag ikay dumating na doon sa parang pakiramdam mo ikaw ay nasa exile, yung nagkaroon ka na ng mga pagsubok, bigla ang kamatayan, nagkaroon ka na ng anak na hindi nagtagumpay, napapariwara ang buhay, merong nagkasakit ng biglaan, diyan mo marirealize ang awa at habag ng Diyos. Kailangan mo. Dati kipag nasimba, pasilip-silip lamang, hindi mo pa nga tinatapos ang misa, aalis ka na. Dahil ramdam mo, okay ka. Pero pagka ganyan ang sitwasyon ng buhay mo, sasabihin ko sa iyo, ang maghapon ay kulang sa pagstay sa National Shrine. Kailangan mo pang tumigil dahil kailangan mo ang Diyos. Ganyan ang pangungusap ng Diyos. Kakaiba, hindi sakop ng ating isip ni ng ating damdamin. Ibang lumaro ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga sa Jesus, sa mabuting balita, no? Dito, iba na ang approach niya sa tao. Siya, nagbahay-bahay, nilibot niya ang buong bahayan, at nayon, nagturo sa mga sinagoga. At anong kanyang nakita? Siya'y naawa. Siya'y nahabag sa mga tao. Pag ang tao'y walang Diyos na kinikilala, sadyang nakakaawa ka. Sadyang nakakahabag ka. No? Talagang ikay kahabagan kapag ka ikaw ay malayo sa Diyos. Kaya ang bawat pagtingin ni Jesus sa tao ay laging merong pagkaawa. Laging merong pagmamahal pag siya'y tumingin sa atin.
Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, limita natin ang ating paglapit sa Diyos para tayo laging makaranas ng Kanyang awa, ng Kanyang pagmamahal, ng kagalingan, ng mga biyaya at pagpapala. Limita nating magpakita lagi kay Jesus. Amen. Huwag tayong magtago. No? Huwag mong itago ang iyong sarili sa Diyos. No? Huwag mong itago. Ano ibig sabihin ng huwag itago? Itinatago natin ang ating sarili sapagkat tayo'y nasa dilim. Dinadala natin ang ating sarili sa dilim. Ayaw nating magpakita sa Diyos. Ay ang tingin ng Diyos sa tao'y laging with mercy and compassion and love. Ay ikaw naman, dahil ikaw ay ayaw mong umalis sa kasalanan, lagi kang nagtatago sa Kanya. Kaya anong mangyayari sa iyo? Madideprive ka ng maraming bagay. Laging mararamdaman mo sa iyong sarili, merong kulang. Kaya kahit ikay bumili ng anumang material na bagay, kahit bagano kamamahal yan, kulang at kulang yan. Dahil ang Diyos lamang ang ating kapupunan. Siya lamang ang magpupuno sa tao. Kahit pa ikay magpagawa ng magandang bahay, ramdam mo kulang pa rin. Kahit pang anak ay mapagtapos mong lahat, maging professional lahat yan, ramdam mo kulang ka pa rin. Kahit pa ikay makabili ng pinakagusto mong sasakyan, ramdam mo sa iyong sarili, may kulang pa rin. Hindi ka pa rin masaya. Dahil ang bawat paglayo ng tao sa Diyos ay nag-iiwan ng malaking space sa atin at yung space na yun nagiging vacuum, nagiging empty tayo. Yun ang panahong maghahanap ka sa Diyos. No? Kaya laging ang kapupuno ng tao, ang magpupuno sa atin ay ang Diyos. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, kung sa oras na ito, ikaw ay ramdam mo ay maraming kulang sa iyo, magbalik loob ka. Bumalik ka sa Panginoong Diyos. At kung alam mo, ikaw ay nadun pa rin sa pagtatago, lumantad ka na sa liwanag. No? Dali mo na ang iyong sarili. Sapagkat pag ang Diyos ang naghayag sa iyo, masakit yan. Pag ang Diyos ang nagdala sa iyo sa liwanag, mahirap unawain yan, mahirap tanggapin yan. No? Kaya nga, nawa, sa banal na misang ito, tayo maging open sa Diyos. No? Tayo maging open sa Panginoong Diyos. At kita ninyo ang Panginoon kung mangusap ay kakaiba. Ang hirap intindihin ng tao. Sapagkat hindi naman talaga natin mahagip ang kanyang puso at ang kanyang isip. Malayo, hindi kaya sa hinagap ng tao. Kaya nawa, sa tulong at panalangin ni Padre Pio, kaya tayo'y lumalapit sa mga banal. Tayo mga makasalanan, tayo mga nasa dilim, lumalapit tayo sa banal na nasa liwanag para tayo dalhin kay Jesus. No? Kaya maraming mga tao ang nakaranas ng himala dito, dinadala ang sarili sa banal. No? Dinadala nila ang kanilang puso, ang kanilang isipan, na sila'y dalhin kay Jesus. No? Na sila'y ilapit. Sapagkat si Jesus naman ang nagpapagaling. Si Padre Pio ang namamagitan sa atin, sa Kanya. Kaya nawa, muli, kung tayo'y sa oras na ito, meron kang inilalapit ka kay Padre Pio, naway pagbigyan at naway tayo'y dali natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos, magpakita tayo kay Jesus nang tayo makaranas ng awa at pagmamahal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig
nagmamahal sa'yo. Na ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Tanging kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming sa iyong ngalan ay sanawang sa amin ay dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-sinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.